nanood ako nung Tour de France. No? Actually, this was the year 2023. Ayan, nanalo yung si Jonas. So, ang stage na pinapanood ko, yung pinakamahirap na stage, yung Queen stage nung bicycle racing. Ano? So, mataas yung finish line, bundok. Meron siyang kalaban yung Slovenian na magaling din. No? Nung naiwan yung kanyang kalaban, ang sabi ng coach niya doon sa earphone, "Come on Jonas, unleash the beast in you," sabi niya, no? Kasi nga naiwan na yung kalaban, so ginawa niya, bilisan yung pagpadyak, patungo sa finish line, doon sa taas ng bundok, mountain stage. Ano? So habang nagpapakahirap yung rider, kapapadyak, para i-push yung sarili niya, patungo sa finish line, nagsasayta yung coach, sabi niya, "Come on, prove to the world." Ayan, sabi niya ganyan, "Unleash the beast. Come on, Jonas. Come on." Ganun si si Christian Newman, yung kanyang Dutch coach. And eventually, that was the moment na nakuha niya yung crown ng Tour de France. So natulungan yung championship, nakuha niya yung yellow jersey hanggang doon sa Paris. Ang nag-iwan ng impression sa akin doon sa kataga ng kanyang coach, "Unleash the beast in you." Actually, tayong mga Kristiyano, kung tinitignan natin, unleash the beast. Parang kung pagiging sabihin niya, magpaka-beast mode ka na. Ilabas mo yung lakas mo. Ayan, magwala ka na. Ipakita mo yung strength mo, yung lakas mo umakyat ng bundok. Unleash the beast in you. Actually, yan yung term o yung type na gagamitin ko ngayon, pero hindi yung beast ang gagamitin ko. Ayan. Unleash the best in you. Okay, Actually, naniniwala ba kayo na kahit pa paano, yung katabi mo, meron ng tatagong talent, skills, o kaya something that is best, that is hiding within him or within her. Naniniwala ba kayo dyan? Tignan mo yung katabi mo, kahit pa paano may tinatagong talent yan, may tinatagong skills yan. Sabihin mo, ilabas mo na yan, baby. Ayan, ilabas mo yung talent mo, ilabas mo yung gifts mo. Ako naniniwala, walang nino man o sino man ang katangi-tangi at bukod tanging tao na namuhay na walang gift. Pag sinabing gift, skills, talents. Lahat, yung iba sa atin may talent sa pagkanta, yung iba sa atin may talent sa music, yung iba sa intellectual aspect ng buhay, sa math, sa science, yung iba magaling magkwento, yung iba magaling magsalita, yung iba may heart, may malaking puso sa pagtulong sa kapwa. Yung iba giver, yung iba creative, magaling mag-drawing, magaling mag-edit ng mga videos, yung iba magaling mag-create ng content, yung iba magaling mag-create ng kwento, Yan, may mga talent ho tayo, Ang tanong ito, kung nare-realize mo ngayon na may talent ka, sa tingin mo saan mo ginagamit yung talent mo? Dapat ginagamit natin yan doon sa nagbigay sa atin, doon sa ating Panginoon. Okay, basahin mo na natin ito, yung 1 Corinthians. So, tingnan mo na natin ito, sabi dito, God give gifts to His church. Lahat tayo binigyan ng gifts. Kailangan ma-discover mo yan Kailangan ma-realize mo yan Kailangan ma-master mo yan, Sabi dito, while the gifts are different, iba-iba yung gifts. May magaling kumanta, may magaling sa administration, may magaling magsalita, mayroong magaling manalangin, Bagamat iba-iba yung gift natin, nag-iisa lang yung goal. The goal is only one. Ayan. The common good of the church. So, ang purpose ko na ng gifts is para sa ikabubuti ng kingdom, para sa ika-glorify ni Lord, para sa ikabubuti at sa pag-minister natin into one another, for the common good of God's church. Another thing, ito po, sabi ko dito, ang problema ito po, yung Corinthian church, yung verse na babasahin natin, they had forgotten the purpose of their gifts. Nakalimutan nila na ang layunin pala, o ang purpose pala ng kanilang mga talents, gifts, and skills, to glorify God, to build the church, to edify the church, and to help the needy. Ang problema ito yung gifts na binigay sa kanila ni Lord, nagagamit sa pagkakawatak-watak ng church. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga Corinthians, because of their gifts, nagpapahalisahan sila Mas magaling akong mag-song lead sa iyo Mas magaling akong mag-gitara sa iyo. Pastor, mali yung preaching mo, mas magaling akong mag-preach kaysa sa iyo. Ganun yung ginagawa nila. Nagsasapawan sila instead na yung bawat
unique and individual gifts nila should complement and help each other. Ang problema, nagsasapawan sila sa gifts nila. So these gifts were dividing the church and some people were showing off. Ibig sabihin, nagpapayabangan sila. Ibig sabihin, ang purpose ng gift nila para sa kanila is ipagmalaki ang sarili, i-promote ang sarili, i-showcase yung sarili at hindi si Lord ang mag-glorify. And aside from that, because dahil nagyayabang yung taga-ibang Corinthians, yung iba naiinggit. Siyempre, yung may gift sa sarili nila, pag hindi ka marunong kumanta, pag-inggit, pigit, gano'n na lang mga kapatid. Pag hindi ka marunong magsalita, hindi ka marunong mag-praise, pagka wala ka ganyan talent, pumigit ka na lang, manahimik ka na lang. So nagsasapawan sila, nag-iinggilan sila, nagyayabangan sila, at ang nakakalungkot, everyone in the Corinthian church were confused. Actually, yun yung nakalagay sa verses 8 to 11. Okay, let's read ngayon yung 1 Corinthians 12:1 hanggang 11. Ito sabi ni Pablo, Now about spiritual gifts. Mga kapatid, ayaw kong maging ignorante kayo sa mga gifts na meron kayo o napuposes ninyo. Sa verse 2, sabi niya ganyan, alam niyo naman na nung tayo wala pa kay Kristo, somehow or other of you were influenced and led astray to mute idols. Nung wala pa tayo kay Lord, iba pa yung sinasamba natin. Yung mga rebultong ibon, yung mga rebultong hayop, sabi niya ganyan. Sabi niya sa verse 3, ito pa ang sabi ni Pablo, therefore, kung sinasabi ko sa inyo, sabi niya ganyan, no one who is speaking by the Spirit of God says Jesus is cursed or be cursed. And no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ang problema sa mga Corinthians, nagsasapawan sila. Sabi ni Paul, kung talagang yung gifts ninyo ay galing kay Lord, dapat ang resulta niyan maganda. Ang problema, bakit ang gifts ninyo hindi maganda ang resulta? So, question niya yung epekto, yung result ng gifts na nangyayari sa kanila. Sa verse 3, ang sabi ni Pablo, yung verse 3, nabasa na yan. Sa verse 4, ito pa sabi niya, there are different kinds of gifts. May iba't ibang uri ng gifts. Actually, yung term na gift sa Greek, charismata, from the word na charismatic. Di ba kasi natin charismatic, nakakatuwa, kamangha-mangha, kasi may talent, charismatic, o charismata. So, pag sinabing charismata sa Greek, gift, ang ibig sabihin ng gift, parang ibinigay. So, binigay lang sa'yo yan, bakit pinagmamayabang mo? Binigay lang pala sa'yo eh. Dapat ang ipagmayabang mo yung nagbigay sa iyo at hindi yung mismong ikaw na pinagbigyan. So there are different kinds of gifts, but the same Spirit. Maraming iba't ibang uri ng gifts ng talents na sinibigay ng Panginoon. Ngunit, iisa lang ang Spirit kung nagbigay niya. Sa verse 5, sabi ni Paul, merong iba't ibang uri ng paglilingkod, pero nag-iisa lang ang ating Panginoon. Verse 6, sabi niya, merong iba't ibang uri ng paggawa, kinds of working, pero nag-iisang Diyos lang ang gumagawa sa bawat tao. And then in verse 7, ito sabi niya, now to each one, sabi niya ganyan, now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ang sabi dito ni Pablo, ang epekto dapat ng mga talents, skills, and gifts na ibinigay sa iyo ng Panginoon, common good. Hindi kaguluhan sa church. Hindi division, hindi sapawan, hindi paligsahan, hindi competition, but for the common good of everyone who is belong to the family or into the family of God in His church. In verse 8, sabi dito ni Pablo, ito na, isa-isa niya, to one, there is given through the Spirit the message of wisdom. To another, the message of knowledge by means of the same Spirit. Tingnan natin mamaya isa-isa yan. Verse 9. To another, merong daw gift of faith, the same Spirit. Ayan. To another, merong gifts of healing by the one Spirit. Sa verse 10, to another, meron daw mga tao na biniyayaan ng Panginoon ng skills o ng gifts na very anointed yung kanilang ministry na to the point na manidescribe people as miraculous powers. They are able to perform miraculous powers. Yan. To another, prophesy. Actually, pag sinabi prophesy, hindi ko yung nakakapanghula ng future. Kasi ito, pag sinabing prophesy, yun parang ang root term, prophet. Hindi yun. Pag sinabing prophesy ni Paul,
nagpipreach. Parang ginagawa ko, I am prophesying right now. I am telling to you the good news of Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ. Ano, prophesying yan. Ano? So sabi niya, to another prophecy, to another distinguishing between spirits. Mayroon itong mga tao na marunong mag-discern ng espiritu o makakilatis ng tao. Ano? Actually, ito yung mga tao na na mahirap mabudol. Ayan, ano? Nadidetect nila kung ang tao may masamang espiritu, may kayabangan, o may maling motibo. Ayan, ano? They know how to discern spirit in a person. Ayan, ano? Sabi pa dito ni Paul, to another, speaking in different kinds of tongues, nakakapagsita ng iba't ibang wika, ano? And to still to another, the interpretation of tongues. Ayan, ano? Speaking in tongues. Ano ba may explain ko yan, ano? Sa verse 11, all these are the work of one. Lahat naman na ito, isa lang ang may gumawa niyan, isa lang ang nagbigay niyan. And the same Spirit. And He gives each to each one just as He determined. Doon sa binasa natin listahan, ako naniniwala sa inyo merong kayo kahit papaano dyan. Ano ho? Ngayon, tignan natin yung mga principles na binanggit dito. Ano? Some observations concerning spiritual gifts. Ito nakita ko. Number 1, ito po. No one possesses all the gifts. Wala ni isa man ang tao na complete package. Lahat talented. Lahat kuha niya. Wala po yan. Meron tayong tinatawag na, ano nyo ba yung multiple intelligence. Pero hindi naman lahat, pag sinabi ko meron multiple intelligence, lahat nakuha mo na yun. Magaling ka na kumanta, magaling ka mag-music, magaling ka mag-drawing, magaling matalino ka pa, maganda ka pa, magaling ka mag-basketball, lahat sa'yo na, hindi ikaw na. Wala akong taong ikaw na, kapatid. Ang ganda natin, no one possesses all the gifts. Kasi kung lahat sa'yo nakuha mo na, abay baka matalo mo na si Jesus Christ. Masapawan mo na si Lord, mga kapatid. At saka baka mamaya, ma-develop na sa kanya yung spiritual pride. Kasi siya na ang pinaka eh. Kung mo wala siyang kahinaan, lahat magaling siya eh. Matalino, maganda, magaling mag-basketball, malakas. So may bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong binigay na talents ang ating Panginoon. Ako kagaya ko, marunong akong mag-preach, pero hindi ako marunong kumanta. Mahina ako makinig ng music. Kasi bingin ko ako pagdating sa tono eh. Hindi ko alam, sintonado na ako eh. Pag kumakanta ako. Pero yung asawa ko magaling sa music. Alam ko kung ano ang chords na sabi niya, gito lang yan. Anong chords ba yan? Ako tinitignan ko pa sa internet, siya hindi eh. Pakinggan lang niya, alam na niya. Parang yung sila Kuya Ricky, sa si Jan. Ito si Kuya Ricky at si Jan, pwede mong pakantahin to, patutugin to on the spot eh. Kahit na sintonado yung singer, hahabulin nila ng chords nila. Yan yung gifts nila, mga kapatid. Marunong sila mga ganun eh. Pagkaiba, hindi na ka naman gagawin, mga kapatid. So, ano ang point po dito? Lahat po tayo, iba-iba ang gifts. At lahat tayo, wala ni isa mang tao ang nabigyan ng lahat ng gifts kinuha niya. Ayan. No one possesses all the gifts. Pangalawa, ito po. Not all gifts are given at the moment of conversion. Hindi po lahat ng gifts ay nadidiscover o nare-realize mo nung ikaw ay tumanggap na at nabaptize kay Christ. Actually, nadidevelop yan. Alam ko ba, nung ako'y bata, napakatahimik ko. Nung ako'y elementary high school, alam ko na yung sagot, pero hindi ako nagre-recite. Mahina ako sa recitation. Kasi mahihain ako eh. Na-develop na lang sa akin itong skill na ito, itong preaching, itong pag-i-explain, nung nag-aral ako sa seminary. Actually, kaya ako nag-aral ng seminary kasi ang gusto kong kunin course, hindi po preacher o pastor o theology. Ang gusto kong kunin course sa seminary, music. Kasi merong course sa seminary ng pagtugtog. Kaya lang, ang gusto kong tugtog noon, rock, o yung mga wow, yung mga gumaganon, yung mga sumisigaw, yung mga gumaganon-ganon ng gitara, rock and roll, gano'n ang gusto ko nun eh. Kaya lang ang problema, nakita ko doon sa seminary, ang music na pinag-aaralan namin, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Sabi ko, hindi ito yung music na gusto ko. Hindi ito. Sabi ko, tayo ko nito. Ayaw ko kanta ganito. Sabi ko, mamamatay ako nito.
Alam niyo, nandun ako sa dorm, kasi mag-i-stay ako noon eh. Sabi sa akin nung 4th year student na kasama ko sa kwarto, Brad, ang laki ng boses mo hindi bagay sa'yo kumanta, sa music, bagay sa'yo mag-preach, sabihin mo yung mga katotohanan about God. Alam niyo, nasaktan ako doon sa sinabi ng ano yun. Gusto kong takpan ng tunan yung mukha niya kung natutulog kasi nasaktan ako kasi pangarap ko maging musician eh. That was the time na natauhan ako sa buuhan. Mukhang ang boses ko, Lord, hindi pagkanta. Mukhang ang boses ko pag-preach, pag-explain, Pero hindi pa dyan ako na-develop, Actually, pagpasok pa ako, hindi pa nga ako marunong mag-pray, hindi pa nga ako nagpe-pray, hindi pa nga ako marunong mag-memory verse. Wala eh, doon na lang siguro na-develop. In the same way, ang gifts natin, kailangan ma-develop mo yan. The moment na i-accept mo si Jesus Christ. I-reveal sa'yo ng Panginoon yan. Sasabihin niya sa'yo, ipapakita niya sa'yo kung saan ka magaling. It might be sa encouragement, sa encouraging, it might be sa pagpapalakas ng loob, it might be counseling, okay? It might be yung mga video editing, yung mga paggawa ng mga presentation sa church, okay, sa pagtuturo ng bata, mga gifts po yan. So pangalawang principle, ito po, not all gifts are given at the moment of conversion. Nade-develop yan, nade-discover yan. Kailangan mong i-discover, kailangan mong malaman. Pangatlo, ito po pangatlo. May third thing. Spiritual gifts are exactly gifts. Tandaan natin, yung gifts natin, hindi sa atin talaga yan. Pag sinabing gifts, may nagbigay. Ayan. Meron ba ritong, yung bumili ka, sa akin to regalo ko sa sarili ko. Actually, pag sinabi mo regalo sa sarili mo, hindi talaga regalo yan eh. Kasi sa'yo galing yan eh. Ang isang bagay, makakwalified lamang na gift pagka nanggaling sa iba. Pero pag nanggaling sa'yo, hindi mo pwedeng sabihin niregaluhan mo yung sarili mo. Tama po ba? So, spiritual gifts in the same way, kagaya niyan, binigay sa'yo yan. Hindi talagang likas na sa'yo yan. So, spiritual gifts are exactly gifts. So, therefore, kung binigay sa'yo yan, hindi mo pwedeng iangkinin yan, hindi mo pwedeng sabihin sa'yo talaga yan, o ikaw ang parangalan dyan. Kailangan ang maparangalan dyan, yung nagbigay sa'yo yan. Tama po ba? O kunyari, may nagbigay sa'yo ng ng house and lot, tsaka ng kotse, sino yung pagmamalaki mo? Hindi mo pwedeng sabihin, pinagkahirapan ko to. Hindi mo pwedeng sabihin, dugo at pawis ang ipinuntar ko sa bahay nito, binigay lang sa'yo yan eh. Ang ipagmamalaki mo, alam mo kung sino? Yung nagbigay sa'yo yan. Tama po ba? Ganun din sa ating Panginoon. Ang ipagmamalaki natin, yung nagbigay sa atin. Kung baka nagpaawit ka, ang ganda ng boses mo, sa Diyos po ang kapurihan. Hindi mo pwedeng sabihin, ang galing-galing ko talaga. Amen. Hindi mo pwedeng gano'n. Ako mga kapatid, you cannot claim the gifts na ginagamit mo para sa ating Panginoon. Kailangan ibalik mo yung glory to the one who gave gifts. Okay, pang-apat, ito po pang-apat. Spiritual gifts are not results of spiritual maturity. Ano ang kwento po dito? Hindi porket may talent ka, hindi porket may gifts ka, matured ka na. Totoo yan. Pwedeng magaling kang mag-pray, pero mahilig kang magtampo. Pwedeng magaling kang mag-preach, pero mainitin ang ulo mo. Pwedeng magaling ka sa music, kapatid, pero nagtatantrums ka para sa school ninyo. Hindi ho nangangahulugan na kapag gifted ka, matured ka na. Spiritual gifts are not a sign of spiritual maturity. Alam niyo ba kung bakit? Tingnan po ninyo itong next. Sabi ko nga po dito, bakit? Ito ang Corinthian Church, all of the gifts, nasa kanila na. Bawat isa nasa kanila na. Tingnan nito, they had gifts. Ang problema, they lack character. Nagsasapawan sila, nagkakaingitan sila, nagsisiraan sila, divided sila. Pangalawa, they were divided. Bagamat ang dami lang gifts. Ito pangatlo, they tolerated immorality inside the church. Bagamat gifted sila. Ano yung pang-apat? Bagamat gifted sila, they abuse Lord's Supper. Ayun yung mga issue nila eh. Ito yung pang-limang issue nila, they use worship for self-promotion. Instead na maibalik ang kapurihan sa Diyos sa paglilid ng worship, grinagrab nila yung glory sa pansarili nila.
So, balik tayo sa sunod natin, ang pagkakaroon ng spiritual gifts, hindi nangangulugan yan ng spiritual maturity o pagkakaroon ng character sa ating Panginoon. Okay, next. Next principle, ito po. Number 5. Natural talents and spiritual gifts are different. Naniniwala pa kayo? Ang natural na talento mo at spiritual gifts mo, magkaiba yan. Anong pagkakaiba nila? Ang natural talent, pagka ginamit mo yan, ang naparangalan, ang nag-glorify ikaw. Katawag yan, talent mo yan. Pero kapag yung talent mo, ginawa mo, nag-perform ka at napurihan ng mga tao nakakita ang Diyos, ang tawag yan, gifts. Nag-gets niyo ang pagkakaiba? Kumbaga parang ganito lang yan eh. Dati-dati, hindi ka nagsasalita, mahiyain ka. Magaling ka lang magsalita pagka mayroong mga intriga. Kamari nung latest yung mga gano'n. Pero, nung binago ka na ni Lord, nung nag-testify ka, ang daming na-touch, ang daming na-move, ang daming tumanggap kay Lord, at ang daming taong nagsabi, Hallelujah, praise the Lord because of your good and powerful testimony. Grabe, gifts ang tawag dyan. Magaling kang magkwento, magaling kang gumawa ng jokes, magaling ka, magaling ka sa, humorous ka, magaling ka magpatawa, joker ka, tapos natutuwa ang tao sa'yo. Ano yan? Natural talent yan eh. Pero kung yung humor mo, yung galing mong mag-explain, yung galing mong mag-convince ng tao o mag-arouse ng emotions, nagamit mo para to convince them that God loves people, grabe, gifts ang tawag dyan. Tingnan natin ito, Sabi ko nga po, church, listen to this, natural talents advance personal causes, but spiritual gifts advance God's causes. Yan yung pagkakaiba. Parang si Justin Bieber, kaya meron siyang mga kanta na, kumanta siya natin na secular. Kanta niya, Pero nabalita sa Facebook, sa social media, tumanggap na siya kay Lord. Tapos may mga kanta siya para kay Lord. Dami nagko-comment, praise God for your life, brother. May mga collabs sa mga Christian artists. Nakita niyo yung pagkakaiba. Nung wala siya kay Lord, secular, grabe, worldly ang kanyang fans. Pero nung na kay Lord na siya, nagsasabing praise the Lord, yung mga anak ng Diyos, mga kapatid. So, tanda natin, natural talents advance personal causes, but spiritual gifts advance God's causes. Pagka ang talent mo, ginamit mo para sa pansariling kapakanan mo, talent yan. Pero pagka yung skill mo, yung mga bagay na magaling ka, ginamit mo para kay Lord, nagiging gifts yan, kapatid. Next, ito pa. Our spiritual gifts are the application of our natural talents into God's glory. The moment you use your spiritual gifts as an application, nagiging nag-glorify yan sa ating Panginoon. Next, ito pa Ayan. Panlima, ito po. Spiritual gifts exist to glorify Christ, strengthen the church, at pangatlo, help the needy. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Kunyari, may mga tao dito sa church natin na magaling magpayo sa counseling, magaling mag-encourage. So yung kanyang galing sa pag-i-encourage sa tao, napalakas yung in-encourage niya, na-strengthen yung church, tapos nag-give back kay Christ yung glory, nag-glorify yung Panginoon, tapos lumakas, natulungan yung mga nangangailangan, kasi magaling nga siyang magsalita. Ibig sabihin, nagtulong-tulong yung mga kapatid, nag-ambag-ambag para tulungan yung kapwa. Yan po ang pinaka-purpose why spiritual gifts exist, mga kapatid. Binibigyan tayo ng Panginoon ng mga kakayanan para hindi gamitin sa pansarili lamang natin, kundi para magamit sa buong church. Ang tanong ito, saan mo ngayon ginagamit yung skills mo, yung talents mo? Are you using it to glorify Christ, to strengthen the church, and to help the needy? Or are we using it to glorify ourselves, to strengthen ourselves,
and to help ourselves. Ano? So, tanda natin, spiritual gifts exist to glorify Christ. Ayan. Gifts are not for personal use and glory. They are used to glorify God, bless the needy, and edify the church. Mga kapatid. Okay, next. Ayan. Ano-ano ngayon, pastor, yung mga types of gifts? Ito, tingnan natin. Baka yung iba sa inyo pasok eh. Kaya nga, church, hanggang ngayon ako, i-remind ko lang po muli, ang worship team, nangailangan ng mga aplikante. And, baka naman pagka may boses ka kapatid, ilabas mo. Yung iba kasi, ay may boses ka pala, itago mo na lang. Ano? Dito sa church, hindi. Pag may boses ka kapatid, ilabas mo. Kahit hindi gaano sakto sa tono, pero meron kang heart, I strongly believe that your heart will complement yung pagiging out of tune mo kapatid. Oo. Oo, totoo po yan. Kasi ako nga, meron akong na-witness eh. Kahit wala sa tono, pero grabe, may heart siya sa pagkanta. Napapahinga ako mga kapatid eh. Siguro pa naman napapayangin ako kasi pareho kaming walang tono. No? Pero hindi, natas ako sa pagkanta niyo. Oo, nangyayari yan, mga kapatid. Oo, kasi sa totoo lang ako, hindi ako ano sa tono eh. Hindi ako, wala rin kasi ako sa tono eh. Pero basta pagka ang taong kumanta, may heart, grabe na, naaano ako eh. Pinipilambutan ako mga kapatid, nabibless ko ako. Ano? Ayan. Types of gifts. Ayan, ano. Sa verse 8, the Apostle Paul enumerated ito. Number 1, yung discerning gifts. Yung mga taong marunong mag-discern, may wisdom. Number 1 na binagit ni Paul, basahin natin itong verse 8, Judith. Bago tayo pumalagay, no? To one, there is given through the Spirit the message of wisdom, to another, the message of knowledge, by means of the same Spirit. Ano? Then, ito sa 9. Ito na. Merong tatlong binanggit. To another, faith by the same Spirit. Ayan. Sige, doon tayo sa outline. Ano? Merong binanggit dyan na tatlong gifts sa verse 8. Ano yung word of wisdom? Ito kasi sabi ko kanina eh. Yung tao na merong gift of the word of wisdom, ito yung mga tao magaling magpayo. Yung mga tao magaling magpayo. Magaling sa counseling. Di ba? Nung wala ka pa kay Lord, yung talent mo ginagamit mo sa pambubuyo eh. Sige na, pag nakita mo, birahin mo agad. Sige na, talagang matapang ka, wala mo sa tenga. Hindi, pero nung na-born again ka na, tol, wag mo nang papatulan, ha? Kung dati magaling kang manulsol, magaling kang mabudyog. Ngayon, nung na-born again ka na, ikaw na hindi taga-awat, huwag mo nang papatulan. Pagpasensyahan mo na. I think, siguro para bumalik sa iyo yung kapitbahay, gawan mo ng kabutihan. Ngitian mo naman. Magaling ka nang magpayo. Dati-dati, yung payo mo, bagamat nasusunod yung tao, kaya ang problema yung tao, napapamali eh. Pero ngayon, nung nakay Lord ka na, yung gift mo na magpayo, talaga nagiging true wisdom na, kapatid. Ayan. Number 1, yung word of wisdom. Magaling kang magpayo, magaling kang mag-explain. Ayan. Ako naniniwala, meron sa ating ganyan. Magaling mag-counsel. Tama yung kanya sinasabi. Meron siyang words of wisdom. Okay, meron ba ko yung ganyan yan? Baka ako meron. Pangalawa, ito po, yung word of knowledge. Pag sinabing word of knowledge, meaningful yung kanyang payo. Malalim yung kanyang sinasabi. Na talagang pag nagsalita itong tao ito, galing nung na-idea mo Ang ganda nung sinabi mo Ito lang ganda nung example na kwento mo Ayan, word of knowledge. Kung baga yung taong nagsabi at nakapakinig sa'yo, tol, nag-guess ko yung sinasabi mo, ang galing. Word of knowledge. Ayan, ito yung pangatlo, discerning spirit. Marunong siyang makakilatis ng tama at mali. Marunong siyang makakilatis ng totoong tao at hindi totoong tao. Sabihin niya, siguro tao ito parang hindi maganda ang vibe sa akin. Parang may masamang motibo siya. Yan yung mga tao gano'n, discerning spirit. Kapatid, pag sinabi discerning spirit, hindi ko ito yung mga tao laging tamang hinala. Yung mga laging tingin sa kapitbahay, may masamang gagawin. Pag may kumakantok, huwag nanakaw yan, huwag yan.
Pagka may miracle ko yun, ano yan, napapanggap lang yan. Lasada, hindi ano yan. Hindi ako, pag sinabing discerning spirit, marunong kumilala ng tao. Nararamdaman niya, nasa-sense niya yung inner motive ng tao. Ayan, meron pa ganyan dito. So number one group of gifts sa verse 8 ng 1 Corinthians 12, discerning gifts. Ayan, magaling mag-counsel, magaling magsalita, tsaka marunong kumilatis ng tao. Okay, sunod na grupo, ito po, dynamic gifts, verses 9 to 10. Basahin natin yung verses. To another, and gift of faith, by the same Spirit. To another, gifts of healing, by that one Spirit. Sa verse 10a, to another, miraculous power. O, back tayo sa outline. No? Sino-sino yung mga taong merong dynamic gifts? Ayan, ano? Ano yung itsura ng taong merong gift of faith? Ito yung tao na pag nagsalita siya, pag kunyari, ito yung tao na parang discouraged ka na, gusto mo nang umalis sa church, gusto mo nang mag-backslide, gusto mo nang talikuran ng pananampalataya mo. Ito yung tao na pag kinausap mo, nagiging on fire ka na naman. Yung naglalagap-lab muli yung iyong apoy. Kasi may mga tao na pag kinausap mo, nadi-discourage ka agad eh. O yung mga tao na ang ganda-ganda ng sinasabi mo, negative nakikita palagi eh. Pero ito yung mga tao na kahit pangit yung sitwasyon, pero pag nakikita at napapasama ka sa kanila, umiinit yung faith mo, nagiging on fire ka. Gift of faith. Alam ba ako para sa akin, meron akong mga tao na mayroong ganitong nakikita sa buhay ko na ganitong pananampalataya, gift of faith. Alam mo kung sino? Yung mga mentor ko. Pag pumunta ako sa kanila, ang dami kong problema about ministry, about myself, about my spirituality, about my personal problems in spiritual problems in life. Alam mo, pag nakita ko pa lang sila, nag-mentoring na kami, pag uwi ko, naglalagap-lagap ako sa init ulit. Na-encourage ulit ako eh. And alam niyo, ang masarap bigyan itong mga taong ito yung merong gift of faith. Kasi pag nadidikit ka sa kanila, na-on fire ka, nag-iinit ka, mga kapatid. Di ba tayo ganun din, ano? May mga tao na pagka nadikit ka, tumatapang ka. Totoo yan. May mga tao na pagka nadidikit ka sa kanila, lumalakas ka. Na-encourage. Sila po yun, mga kapatid. May mga tao na mayroong gift of faith. O sa tingin nyo, sino dito yung ganyan? Ayun, yung pag nadikit ka, nakukuryente ka, na-energize ka, natatransfer nila yung faith nila. Ito yung pangalawa, gift of healing. Ano ibig sabihin nito? No? May mga tao na pag nag-pray sila, very powerful yung prayer nila. Very powerful yung pagpahid, yung mga healing touch nila, mga kapatid. Sino-sino ako, tingin ko dito si Brother Bailey meron to eh. Sino pa ho? May mga yung mga intercessor, ayan, yung mga nasa FBBC intercessor, ayan, no? Ako naniniwala ako very miraculous and powerful yung kailang prayer ministry. Pinag-pray natin si Kuya Ricky, marami dami sakit ni Kuya Ricky nun eh. Napunit ang ayorta, may butas sa baga, ang bato halos masira. Sabi namin ako, Lord, ano na to, wala na. Ano? Actually, nung nasa hospital na si Kuya Ricky, minsan iniisip ko, ano kaya gagawin natin dito kay Kuya Ricky? Minsan iniisip ko yung mensahe ko sa funeral na Pero alam nyo, may mga tao na nag-pray. Bumalik si Kuya Ricky. Gifts of healing, mga kapatid. Minsan iniisip ko, give up na eh. Nag-pray tayo, sama-sama ang pananampalataya natin to pray for him. At ako naniniwala ako, isa sa hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko sa ministry ko yan. Yung pangyayari sa buhay niya. Another thing, ito pa. Yung pinsan ko, na dengue, sumusuka na ng dugo, yung kapatid, parang bumibak na, amput na, matanda na dengue, college na eh. May mga dumanaw na mga intercessor, pinag-pray. Yung nanay yung pinsan mo, unbeliever, sabi niya, mama, parang may nakita akong lumiwanag nung pinag-pray yung anak ko. Yung gift of healing, mga kapatid. Sino dito yung ganyan? Yung mga pag nag-pray ka ng mga may sakit, gumagaling. Ako nung unang part ng ministry ko, nagda-doubt na ako sa sarili ko eh. Kasi lahat ng mga pinag-pray ko, namamatay. Oo. Sabi ko, ikaw ano ah.
Oh, may pinag-pray ako, may sakit eh. Kami nila, nila ko yung Ricky nun eh. Ano kinabukasan namatay? Nagtitingin lang kami, sino kayo may kasalanan dito? Oh. Yung sunod naman yung kay Sir, yung tati ni Sister Tendel. Kaya ayaw kong pumunta nun kasi nagpapaalam na yung matanda eh. Yung mga kalalakin, nagkata na sila pedi, yung mga matatanda dito sa church. Kasi may sakit po yung diabetes tsaka dinadialysis na. Di umaga, nagpapaalam na. Naghihingalo na siya eh. Nung hapon, kasi alisan na yung mga kalalakihan. Pinuntahan ko ni Brother Benipas, ikaw na pinapahanap. Sabi ko, kaya ayaw ko pumunta kasi ayaw ko makakita anong gano'n eh. Di pumunta ako. Talagang nag-aaral mo na si Sir. Sir, basta kay Lord lang tayo, huwag kang bibitaw. Dito na. Buron siya. Sabi ko, buron, sa harapan ko pa namatay. Mamaya may dumilit yung matanda, sabi niya, patay na ba ako? Eh, hindi siya, buhay pa ko kayo, sabi ko. Biniro pa ako eh. Mamaya after, siguro mga 5 minutes, nagtuloy ulit yung kanyang mamaya may bumigay na, nawala na. Tumating yung nurse, ipinigit yung mata. Sabi ko, ito yung first time ko nakakita ng mga ganito ha. Ayan, may mga tao na tanda natin pag nag-pray sila, meron silang gift of healing. And then ito, yung working of miracles. Yung mga miraculous yung kailang ministry. Actually, yung working of miracles, makikita natin yan sa mga Bible character eh. Kila Elijah, kila Elisha. Another example of working miracles, ito po, nakakita ko ng miracle na tumakailan lang, kila Pastor Pai, kila Pastor Rolel. Sabi nila, ang plano nila ngayong 2025 is makagawa ng makapag-mass baptism somewhere in Ternate, Cavite, Ay, laking bulag ko, sabi nila, ang plano nilang i-baptize daw, mga nasa 10,000. Kasi ang record ko, nasa 4,000 eh. Siguruhin mo, nung nakarang linggo, Monday hanggang Friday, lahat ng network nila, nagdala-dala ng mga bus, Ternate, Cavite. Ang daming binaptize. Siguro may mahigit 10,000 na huwag na babaptize. Working of miracles. May mga tao na kapag, ano ba yun, yung naging card sila ng church, nag-disciple sila, yung church na pabagsak na, nare-revive to the point na nag-grow, at nag-go ulit. Working miracles yan, mga kapatid. Tanong ko dito, sa tingin niyo saan ho kayo dito meron? Meron ba kayong gift of faith, of healing, working of miracles? Ayan, Then yung huli, isa pang declarative gifts. Pag sinabing declarative gifts, meron tatlong bagay. Yung prophesy, hindi ito yung nakakapanghula. Pag sinabing prophesy, nakakapag-preach, nakakapangaral, nakakapag-share ng gospel. Yung bang naiintindihan mo ang kaligtasan kay Jesus Christ sa konting paliwanag lang niya. Sa tingin ko, dito ako Pakaiba ko sa inyo dito, merong ganyan. Para naman may kahalili ako mga kapatid. Prophesy, Sunod ito medyo controversial Speaking and interpretation of tongues. Meron dalawang uri ng speaking in tongues sa Bible. Yung una yung sa Acts 2. Yung mga disciples, nakapagsalita sila ng mga wika na hindi nila alam. Pero yung mga salitang sinabi nila, yung mga talagang wika talaga. Kunyari si Peter, hindi marunong mag-English, nakapag-English. Si Jen, hindi marunong kunyari ng Arabic, nakapag-Arabic siya. Kunyari ako, hindi ako marunong mag-Spanish, nakapag-Spanish ako, nakapag-Portuguese ako, nakapagsalita ako ng Russian, mga kapatid. So ganyan yung speaking in tongues. Another yung speaking in tongues, yung sinasabi ni Pablo, na kapag siya'y nananalangin, may mga utterances daw siyang sinasabi na hindi naiintindihan ng tao, pero Diyos lang ang nakakaintindi. Pero sabi niya, pero kung gagamitin niyo sa parang pagmalaki, sabi niyo, huwag na lang. Kasi mas gusto ko lang mag-prophesy kaysa mag-speaking in tongues. So yung pangatlo naman, yung interpretation of tongues, nai-interpret mo yung sinasabi niya. Actually, yung ipaniniwala po ng ibang churches dito about speaking in tongues, sa kanila dati nangyayari yan. Tapos na yan. Yung iba naman, naniniwala pa rin sila hanggang ngayon. Pero sa akin kasi ang paniniwala ko, pwedeng totoo, mga kapatid, pwedeng mangyari. Pero, mas gusto ko sinasabi ni Pablo, di baling makapagsalita ako ng kakaunting lingway na naiintindihan kaysa sandamakmak na speaking in tongues na hindi naman naiintindihan at wala naman akong pag-ibig, sabi ni Pablo. Mas gusto
gusto ko yung point ni Pablo, mga kapatid. Nakakuha. Ako sa akin, na-experience ko ito yung in-empower ako ng Panginoon sa pag-i-speak ko. Kung maalala po ninyo, nung 2 linggo nakaraan, tinamaan ako ng sakit. Meron ako parang flu, trangkaso na hindi maintindihan na yung isip ko, lutang. Sabado na, wala pa akong message. Nagpasa na ako ng Bible. Nag-pray na lang ako. Sabi ko sa kinabukasan, Lord, bahala ka na. Alam niyo, yung Micah 7 na pre-preach ko, na-preach ko naman na maayos. Pinanong ko si Jane, kung saan naman yung preaching ko? Okay naman, natawid mo naman. Ang sabi ko, tinulungan ako ni Lord. Nung nakaraang linggo, anniversary natin, medyo makati-katian na namunan ko. Kapag salita naman ako, sabi ko nga, maiksi lang ang preaching ko, pero ako naman ng 40 minutes. Tinulungan ako ng Panginoon. Ako ganyan tingin ko about speaking in tongues. Yung bang i-reveal sa ng Panginoon dapat mong sabihin. Na-experience ko po ito when I was 20 years old. Nag-aaral ako seminary. Parang na-invite ako sa CNSU, sa Muñoz Nueva Ecija, para mag-pray sa campus. Nung pagtingin ko, may mga estudyante ron, mga pumi na Parang mga mistisong Amerikano, yung iba ron, parang mga Black Americans. Sabi ko, publikado, mag-pipris ako ito, English. During that time, 20 years old ako, hindi ako confident sa English ko Kasi that time, ang alam kong English, tatlo lang yes or no. Hindi mo nakapag-pris ako ng halos isang oras, pure English. Sabi mo, ayos Lord, talagang tinulungan mo ako Mamaya-maya, kinamaya ko yung mga foreigner. Sabi sa akin ng isang babae, Pastor, ang ganda ng preaching mo Kung bihira pala, kung pala magtagalog to Pinahirapan mo pa ako. Galing mo pala magtagalog, sabi mo. Minsan dyan nararamdaman mo natin yan. Bakit tayo nakakapag-encourage, bakit tayo nakakapagsalita ng ganito, bakit meaningful yung sasabi natin sa devotion, sa simple conversation, bakit may mga naaalala tayong verses. Kasi declarative gifts yan ng Holy Spirit, mga kapatid. Baka na-enable ka. Ayan, dito na tayo tatapos. Next. Okay, wala na. Napansin niyo yung mga gifts, mga kapatid. Ako naniniwala, lahat tayo meron dyan. Kailangan lang nating ma-develop, ma-develop at magamit para kay Lord. Dito lang po tayo magtatapos, church. Minsan, iniisip na sa sarili natin, wala naman akong talents wala naman akong gift Anong pwede kong ibigay sa church? Kung feel mong wala kang talent o wala kang gifts, kapatid, ang maganda meron kang heart. Ano yung sabihin ng heart? Pag meron kang malaking puso kay Lord na maglingkod, kahit wala kang alam, magagawa mo maglingkod kay Lord. Basta meron kang malaking puso. Matandaan natin ito. Ito sabi ko ni Pastor Rafi. Pag ang tao merong maliit na puso, may malaking ulo. Sabi niya. Pagka ang tao may maling puso, may tama ang ulo. Pag ang tao, sabi niya ganyan, ma-pride ang puso, mali ang muso. Totoo, pag ma-pride ang puso, mali yung sinasabi. Totoo po yan, mga kapatid. Ano gusto ko kayo? Tatapusin ko itong mensahe ko sa kwento. Nanonood kami ni Jenny ng Eyewitness or Eyewitness ba to? Sa Channel 7, documentary ni Cara David na feature yung Hospicio de San Jose. Alam niyo kung anong feature ni Cara David sa kanyang documentary? Ang galing talaga ng mga ng mga nagdo-documentary. Mas bilib ako sa mga vlogger. So, ginawa niya, meron doon 2 senior citizen sa Hospicio de San Jose. Yung Hospicio de San Jose naman natin ampunan, bahay ampunan. So yung mga unwanted babies, yung mga bata na ayaw palaki ng magulang, doon iniiwan sa ampunan para i-adapt din ng ibang couple na gustong magkaanak. So meron doon 2 senior citizen, 60 years old na sila, na-interview nila ni Cara David. Ano patotoo nila? Sabi ni Cara David, hanggang kailan pa dito naglilingkod? Sabi ng 2, mula pa pagkasanggol, pagkasilang, iniwan na kami ng magulang namin dito. Sabi ni Cara David, bakit 60 years old na kayo, bakit nandito pa rin kayo? Ano sabi ng 2? Wala kasing gustong umampun sa amin. Kawawa naman, Guruin mo,
Hindi sila gusto ng magulang nila, kaya sila pinahampon. Ang problema, yung mga magulang na mag-a-adapt doon sa ampunan, hindi rin sila ginusto, kaya sila iniwan doon. Grabe, no? Para silang iniwan, nilaglag ng mundo. Pero ang tanong ni Karen David next, may tampo ba kayo sa tunay na magulang ninyo? Sabi ng dalawang senior citizen, hindi po eh. Kung makikilala ko po sila, mahal ko po sila. Sabi ng dalawang 60 years old na naglilingkod. No? Eh sabi naman pala yung another follow-up question niya. Sa tingin niyo ba nagtatampo kayo kasi hindi kayo nagustuhan, hindi kayo inampon ng bata pa kayo? Ano sabi ng dalawang senior citizen, masaya na rin po kami nandirito kasi inaalagaan po namin yung mga kapwa namin, mga bata, mga baby, mga tao na iniwan ng kanilang sariling family. Alam niyo, tinitignan ko yung video, naluluha ako, to the point na sabi ko, kawawa naman itong dalawang senior citizen na unwanted. Dinamp sila kasi ayaw nila ng magulang nila. Dinamp sila, hindi sila kinuha kasi ayaw sila ng mga mag-aampon. Pero nandun pa rin sila naglilingkod sa bahay ampunan. Tinutulungan yung mga kagaya ng unwanted people. Alam niyo, ang church ganyan din. Marami sa ating kapatid sugatan. May mga problema sa buhay. Pero hindi dahilan ang personal problem para hindi na tayo makapaglingkod sa kapwa natin. Ano? Ang prayer ko palagi sa church is, bagamat sabi natin, hindi tayo katalented kagaya yung mga nasa sanlibutan, pero we have a big heart. A big heart for our people. A big heart for our church. A big heart for God. A big heart for the less fortunate. A big heart for the needy. Ano? Hindi man natin ma-discover yung gifts natin. Wala man o mahina man, o talagang kukunti man yung alam natin, pero ako, it's all about heart. Ano, it's all about heart. At ang prayer ko sa church, ano yung guwapo kong ano, na sana panatilihin palagi ni Lord na bukas yung ating mga mata sa mga sakit, sa kasawian ng mundong ito. Kasi pag nakita mo yung mga sakit ng mundong ito, yung mga pighati, yung kasawian, naiiyak ka eh. To the point na gusto mong tumulong, gusto mong i-share yung pag-asa kay Kristo, gusto mong ipag-pray, gusto mo, Lord, kawawa itong palikod ko eh. At sana church, sana po, tingnan natin ang sanlibutan bilang mga kapatid natin. Hindi kaaway, hindi ka kompetensya, kundi kapatid, kapamilya natin. No? Kasi ako naniniwala, pag ang tao, tingin mo sa kanya, family mo, tutulungan mo yan eh. Mamahalin mo yan eh. Ano, yayakapin mo yan. Kasi everybody sa lahat ng tayo, pag ang issue talaga involve ang family, iiyak ka eh. Anong gusto ko i-point out? So, ito na nga si Joseph. Si Joseph, lahat ng sama na ginawa ng tao naranasan na niya. Gawin mo, no? Nilaglag siya sa balon ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, napagbintangan siyang rapist nung siya nakulong sa Egypt. Ano? Pero alam nyo, sinaktan siya, pinagsabihan siya ng masama, pinagbintangan siya, kinulong siya, never kong nakita si Joseph gumagulgol, umiyak. Nakita ko lang sa Bible na umiyak si Joseph, alam niyo kung kailan? Nung nakita niya yung mga kapatid niya naglilimus na ng pagkain sa kanya. Ang problema, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid. Kaya ginawa ni Joseph, nagtago siya, gumagulgol siya doon sa likod eh. Kasi nakita niya, nadurog yung puso niya nung nakita niya mga kapatid niya naghihirap, nagugutom, humingi ng pagkain. Tapos ang sabi niya, sige, dalhin niyo sa akin yung bunso ninyong kapatid. Yung kanyang favorite brother, si Benjamin. Nung nakita pa lang ni Joseph si Benjamin, nagtago ni si Joseph, gumagulgol lang niya. Hindi ano gusto ko i-point out dito kapatid. Pagkakapatid na nakita mong nagsasagal, kapamilya, madudurog puso mo, iiyak. Makita mong yung nanay mo nagkasakit, iiyak eh. Makita mo yung lolo at lola mo na nanghihina, nagpapaalam na sa'yo because of old age, malalambutan pa na ng pagkain mo, matudurog eh. Makita mo yung kapatid mo binubuli sa school, iiyak ka. Makita mo yung kapatid mo nagtatry ng best pero walang breakthrough pumapasok, iiyak ka. Makita mo may anak ka na magkakasakit, sinisipon, nilalagnat, madudurog puso mo eh.
No? Sana po, church, tingnan natin yung kapwa natin bilang kapatid natin. Kagaya ni Joseph. Ano? And then ito na, pagkatapos sa kwento ni Joseph, nung nag-explain na sa kanya yung kuya niya, si Judah, si Benjamin, pakawalan ninyo, humingi kami ng tawad dahil may ginawa kaming masama doon sa aming kapwa, sa aming kapatid na isa. Alam mo, magulgul si Joseph to the point na hindi niya napigilan yung sarili niya. Umiyak siya. Buong kwarto narinig yung aligaw ng kanyang iyak. Sabi niya sa kanyang mga kapatid, ako to si Joseph. Ako to si Joseph, sabi niya. Church, baka naman mamaya para tayo si Joseph, nilagay tayo ng Panginoon into an advantage position in our family para i-bless sila, para tulungan sila, para inangat sila. You know? Para tayo si Joseph, to the point na nakadeploy tayo sa sanlibutan, na alam natin ang truth about God. Alam natin ang salvation through Jesus Christ. Alam natin ang grace ng ating Panginoon. Ano? Maawa tayo sa mga kapatid natin, sa pamilya natin. Sabi ko nga sabi ko, sabihan man ako ng masama, bulihin man ako, i-bash man ako, hindi ako iiyak Pero pag anak ko na nagsasaper, nanay, magulang, kamag-anak, kinakailangan ko, nadudurog puso ko. Nadudurog puso ko. Sana church, manatiling bukas yung mata natin, no? Sa kasawian. And alam nyo, ito pa tayo tumayo ngayon, ano? Ito pa yung isang prayer ko Ang pinagpipray ko ngayong darating na eleksyon, sabi ko, Lord, sana ang manalo, hindi yung mga tao may malaking utak. Yung mga tao may malaking puso. Kasi may mga tao may malaking ulo. Magaling lang yan sa pang-i-skim Ano yung pangunguha ng kaban ng bayan, pagpapahirap sa bansa, pansariling gamit ang ginagawa sa politics. Sana Lord, ang manalong mga senador, yung mga government division na yun, yung merong heart, no? Yung merong heart para sa mga Pilipino. Ano? Sana ako ganun tayo mga kapatid. Magkaroon tayo ng heart, no? Lastly, meron pa akong kwento, no? Merong isang tatay, feeling niya mamamatay na siya pero mayaman siya. So, ang sabi niya sa tatlong anak niya lalaki, ipapamana ko yung pagiging CEO ko doon sa anak kong mananalo ng paligsahan. Ano yung competition nila? Kung sino man sa anak niya yung makakapagpuno doon sa kwarto ng bagay na mabibili ng 5,000 pesos. So, ikaw ano unang anak? Bili nila ng 5,000 dayami yung yung 5,000 pera niya So, bumili ng dayami, napuno naman yung kwarto, pero hindi sapat yung dayami. Yung pangalawang anak, ang pinabili sa 5,000 pesos niya, bumili ng 5,000 bulak. Kinalat niya yung bulak, it wasn't enough. Yung pangatlong anak na lalaki, ano ko lang ginawa sa 5,000 niya? Yung 1,000, pinakain niya sa mga batang kalye. Pinakain niya. Dinibre niya. Yung 1,000, dinonate niya sa orphanage. Yung 1,000, kapatid, parang pinaligay niya sa mga taong grasa. Yung 1,000, pinambili niya ng mga pagkain, pinatulong niya sa mga namamalimos. Yun. So, natira na lang, parang nasa 200 na lang natira. Ano kung ginawa sa 200 niya? Pinabili ng scented candle. Sabi nung tatay, ikaw naman third son, anong ginawa mo sa 5,000 para mapuno mo ng something itong kwarto mo? Sabi nung pangatlong anak, tay, scented candle lang yung nabili ko. Yung iba, pinabigay ko sa mga mahirap Sinindihan nung anak yung kandila, pinatay niya yung ilaw. Suddenly, that cheap scented candle filled the dark room with small spark of light at nagsimulang umamoy yung scented candle. Church, kinadyan sa atin ang Panginoon natin. Hindi man natin mapuno ng material things, umapunan ng material things, yung pangailangan at pagkukulang ng sanlibutan ito, pero we can fill this world of darkness with some small spark of hope that can be found in Jesus Christ. Ang buhay natin parang kandila basta sinindihan mo, mag-glow in the dark tayo. I think it's time now to unleash the best in you. Sabi ko, wala man tayong talent, but if we have a big heart for our families, for our neighbor, for our God,
it can make a big difference in this modern world. Ano? Ibigay natin yung sarili natin sa kapwa natin sa pagtulong sa ating Panginoon. Let us love one another. Let us help each other. Let us pray for one another. Ipanalangin natin sila. And right now, kung pinananawagan, kung sino man dito yung gusto mong tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas, kapatid, pwede mong tanggapin, pwede mong sulatan yung buhay mo. Lumapit ka, sabi mo, Lord, ito ako, Panginoon, wala man akong talent, no? Pero ako naniniwala, gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang kingdom. Pwede ka lumapit, kapatid, kung kaya mamaya pagtapos ng church, pwede mo akong kausapin, mag-pray tayo. Sige po tayo, pwede mo tayo manalangin. Father, thank you so much, O Lord, for this day na na-realize namin, O Lord, kayo pala ang source of ng aming gifts, talents, and skills. And we're praying, Father, na magamit namin ito, O Lord, for your kingdom, Panginoon. Lord, kung ano mang meron kami, na Lord, maibigay namin, maiambag, maikontribute namin. And especially, Father, hindi lang kami humihingi, Lord, ng gifts, ng talents. Pero Lord, mas hinihingi namin, Lord, yung big heart, Panginoon. Yung puso para sa tao, yung puso para sa inyo, Panginoon. Yung puso para sa inyong church. At naman, Lord, magamit namin itong Panginoon to glorify you, to edify the church, and to help the needy in this world. Tulungan niyo kami, Panginoon, kung ano mang struggle meron kami, Panginoon. At naman, Lord, maging kagaya kami ni Joseph, Panginoon, na tumutulong sa aming mga kapatid sa aming family. Thank you so much, Father. Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.